Ang kwento na ito ay nanggaling sa kaibigan kong si Jero. Kwento din ito ng kanyang kaibigan. Taong 1967, Kanlaon, pero di ko nasasabihin ang tamang lokasyon. Itong mga panahon na ito ay isang habal-habal driver itong si Jero. Matinong tao naman itong si Jero sa kadahilanang hindi ito umiinom ng nakakalasing at hindi rin ito ng bababae. Ngunit mayroon itong kaisa-isang bisyo na hinding-hindi niya matatakasan sa buong buhay niya. At yon ay isang pagiging sabongero. Oo nga pala, ang bahay nga pala ni Jero ay nakatirik sa masukal na liblib na lugar. At para sa iba ay malaking kalbaryo. Pero ayon sa kanya, ngunit mas pabor ito para sa kagaya niyang sabongero. Malaya umano siyang makapagtupada. At minsan pa ay dinarayo pa ng taga-kabilang bayan. Ayon pa sa kanya, na hindi raw talaga basta-basta matutunton ng mga pulis. Ngunit ayon pa kay Jero, nakahanda naman daw siya kapag kung sakaling may hulihan. Simple lang daw para sa kanila kapag may mga pulis. Dahil kapag magkaganon ay pabilisan na lang ng takbuhan. Dahil sa kapag ikaw ay mahuli, ay kulang pa ang pera mong napapanalunan sa sabong at habal-habal. Sa laki ba naman ang piyansa kapag ikaw ay malasin na ikaw ay mahuli? Ayon pa sa kanya, araw na Biyernes Santo nun ay sana naglilinis sila ng puntod sa mga yumao nilang kamag-anak. Subalit nagdaos ng sabungan. Bago pa magpakita ang bukang liwayway, ay nakapila na itong si Jero sa may dulo ng pilapil. Kung saan, nag-aabang ng habal-habal ang mga sabungirong may kanya-kanyang kalong-kalong na mga manok panabong. Gustuhin man niyang dalhin ang kaniyang motorsiklo na ginagamit sa paghabal-habal ngunit hindi na lang ito nagpupumilit. Ayon pa sa kanyang asawa, kapag may hulihan daw ay baka maiwan niya ito sa takbuhan. Oy Jero, parang may panlaban ka ngayon ah, wika ng kanyang kasamahan. Paglapit nito sa kanya, oo, ito lang kasi ang nakondisyon kong manok ngayon eh. Malay mo, baka swertihin tayo ngayon. Sagot pa dito ni Jero. Bakit hindi mo dala ang motor mo? Baka hindi ka pinayagan ng misis mo, no? Naku pre, hindi na ngayon uso ang under-asawa, wika ng kanyang kasamahan. Napailing na lang itong si Jero sa birong yon ng kanyang kasama. Dahil kapag sasagutin pa raw niya yon, ay baka magkasamaan lang daw sila ng loob. Ayon pa sa kanya, wala namang masama sa pagiging masunurin sa asawa. Dahil pinapayagan naman daw siyang magsabong dito. Medyo natatagalan pa silang makaalis. Nag-aagawan kasi sa habal-habal ang iba pa nilang mga kasamang sabongero. Kaya hindi na sila makasingit. Mabuti na lang dahil biglang may dumating na kanyang kakilala na may dala-dalang motor. Palibhasa kasi ay kilala nila ito. At sila ang inunang isinakay nito at nagsasabing babalikan na lang daw niya ang kanyang mga pasahero. Binabaybay ng motorsiklo ang makitid na daanan, kung saan papunta sa manggahan, kung saan gaganapin ang sabungan. Angkas-angkas silang tatlo na may parihong may daladalang manok panabong. Bukod sa may kalayuan ang dinaanan nila ay masukal din ito. Malalago din ang mga damo na nakakasugat ng balat kapag ito'y dumampi sa kanilang mga balat, na kung tawagin sa kanila ay adat. Tiyak na hindi ito matutuntun ng mga pulis kung sakaling may magsusumbong. Pre, malayo pa ba ang lalakbay natin? Nasa 30 minutos na kasing tumakbo itong motor mo eh. Hindi pa tayo nakarating? Tanong pa ng kanyang kasamaan. Ilan sandali pa ay natatanaw na nila ang kumpulan ng mga tao sa gitna ng manggahan. Tiyak na aabuti na naman ng hapon ang tupada
Sa dami ba namang sabungirong naroroon? Pusta sa limyado o pusta sa dihado? Animoy mga manok na nagputakan sa ilalim ng manggahan? Ang mga nagkakagulong mga sabungero. Magamat abala sa pagpusta ang mga tao, ay lihim din silang nagmamasid sa paligid. Dahil baka mayroong pulis na magkunyaring mamumusta. Bandang hapon na nailaban ang dalang manok ng kanyang kasama. Dahil hindi nailaban ang kanyang manok, dahil walang kumasa kahit may isa dito. Masyado raw malaki ang kanyang manok. Kaya pumusta na lamang ito para man lamang siya ay may mirong maiuwing panalo. Kaysa naman masayang ang pagpunta niya roon. Sa kasagsagan ng salpukan ng mga manok ay mirong nakakaagaw ng pansin kay Zero. Pansin niya sa isang matanda na nakatayo sa likod ng isang puno ng mangga. Ilang metro lang ang layo nun sa mula ng naganap na sabungan. Singkit mata itong pinagmasdan ni Zero. Duda ako sa matandang yun wika ni Zero. Sabay kalapit sa kanyang kasama habang nagsisigaw ng inilog, inilog. Pare, pansin mo ba yung matanda na nakatayo sa likod ng puno ng mangga? Kanina pa kasing nakatingin dito Mukhang nagmamanman. Wika dito ni Zero sa kanyang kasamahan. Baka mamaya asit yan rito Nilingon naman ito ng kanyang kasamahan at akala niya ay hindi nito papansinin ang kanyang sinabi. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong naglakad patungo sa matanda. Teka pre, sandali lang. Ngunit hindi na ito nagpapigil. Hoy tanda, anong sinisilip-silip mo dyan Asit ka siguro ng mga pulis no? Sabi pa ng kasamahan niya dito at may kasama pang pagtulak. Nagulat si Zero nang biglang manlisik ang mga mata ng matanda habang nabuwal sa mga ugat ng mga mangga. Tumuwid naman ito sa pagtayo at nakipagtigisan ng tingin sa kanyang kasama. Bago pa man magkainitan ang dalawa ay mabilisan nang nagpumagitna itong si Zero. Total siya naman daw ang dahilan kaya nilapitan ito ng kanyang kasama. Kung hindi ka naman pupusta, umalis ka na lang tanda. Baka malasin pa ako sa iyong amoy lupa ka Dagdag pa ng kanyang kasamahan. Pre, tama na, bumalik na tayo doon. Nakahinga naman siya ng maluwag nang magpaawat naman ang kanyang kasama. At nakasimangot na bumalik sa pwesto nila kanina. Nang lumingon si Zero sa kanilang pinanggalingan kanina, ay wala na ang matanda ron. Alauna ng hapon nun kasagsagan ng salpukan ng mga manok. Walang tatakbo! Mga pulis kami! Sigaw nila sa mga tao. Kaya biglang kinabahan ang lahat. Sino ba namang gustong magpahuli? Mabilis pa sa 4:00 ang mga sabungirong naroroon. Kabilang na sila Zero. Abot-abot ang kaba niya nang biglang sumunod ang isang pulis sa kanilang pananakbo. Tigil! Wika ng pulis. Ngunit hindi na nagpadala sa takot itong si Zero at patuloy sa pagtakbo. Wala na silang pakialam kahit maiwan pa ang kanilang mga tsinelas sa kanilang pananakbo. Napahiwalay na ang kanyang kasama sa bilis ng kanilang pagtakas. Kung saan-saan na rin sila dumaan sila Zero at Buboy para makatakas sila sa mga pulis. Nahabol-habol sa kanila hanggang sa napadpad sila sa mga damong mataas sa dulo ng mga manggahan. Mas mataas pa sa kanila ang mga damo doon sa kanilang kinaroroonan. At malayo na rin sa pinanggalingan nila kanina. Kaya imposibleng masundan pa sila ng mga pulis. Huminto sila na may makitang kubo sa gitna ng masukal na gubat. Nag-iisa lang din ang bahay na yon. Pre, uhaw na ako May bahay Baka naman makainom tayo ng tubig dyan. Hinihingal na sabi ni Buboy. Hindi pa naman inuuhaw si Zero ng mga sandaling yun. Ngunit sinamahan na lang ni Zero si Buboy patungo sa kubo na yun. Kumatok sila dito at kasabay ng pagsambit ng "Tao po, tao." Ngunit walang sumasagot sa kanila. At napilitan na rin silang umikot sa bahagi ng bahay na yun. Ngunit laking gulat nila na may biglang lumabas na matandang babae. Ngunit ang nakaagaw sa kanilang pansin
ay ang malaking piklat nito sa mukha. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko?" Wika ng matanda. "Pasensya na, Manang. Uhaw na kasi itong kasama ko eh. Baka pwede makahingi ng isang basong tubig?" Sagot pa dito ni Jiro sa matanda. Nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ang matalim na pagtitig ng matanda. "Hindi kayo maaaring pumasok sa bahay ko. Diyan lang kayo. Kukuha ako ng maiinom." Sabi pa dito ng matanda. "Ano ba yan? Ang tagal naman ng matanda." Sabi pa dito ni Buboy. Maya-maya pa ay lumapit na nga ang matanda at inaabot ang isang basong tubig kay Buboy. Pagkatapos ay tumalikod na rin ito at pumasok sa kanyang kubo. Nang lingunin ni Jiro si Buboy, ay nangangalahati na ang laman ng baso. Pero bigla siyang natigilan nang may mapansin sa basong iniinuman dahil parang may gumagalaw dito na uod. Ayon pa sa kanya, ay sa palagay niya ay ito'y parang maliliit na bulate pero kulay itim. Pare, ngunit hindi na niya maituloy ang kanyang dapat sasabihin dahil ininom na nito ang parang uod na gumagalaw sa baso. Bumigay pa siya nang maubos yun. Bahagya siyang dumura sa kanyang nakita, ngunit wala na siyang magagawa dahil kung sasabihin pa niya yun, baka hindi ito maniniwala. Baka sabihin pang binibiro niya itong si Buboy. Nang matapos ay agad namang binalik ni Buboy ang baso doon at agad nang umalis para hanapin ang pinakamalapit na daan papauwi. Nag-agaw dilim na noon nang bigla silang makarinig ng isang huni na hindi nila mawari kung saang hayop ito nanggaling. Magamat hindi nila ito nakikita, pero ayon pa sa kanya ay nakakakilabot talaga ang ingay na yun. "Pare, asa na ba tayo? Pambihira, baka naman mamaya aswangin tayo rito." Wika pa ng kanyang kasama. Nahalatang natatakot din. Noon lang niya naalala ang mga kinikwento ng kanyang asawa tungkol sa mga aswang na pabago-bago ang anyo. Kapag mag-agaw dilim lang daw yun lumalabas para ito'y humanap ng pagkain. Ayon pa sa kanyang asawa, madalas pagala-galang hayop ang binibiktima ng mga aswang na yon. Kilala din sila sa pangalang kaskas na uri ng mga aswang. Ngunit kapag walang hayop ang makikita, ay sariwang dugo ng tao ang kanilang kinakain. Nagkatinginan sila ng kanyang kasama nang biglang humina ang kanilang naririnig. Indikasyon yun na malapit na ito sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. "Paring Jiro, naririnig mo ba yun? Bilisan na natin, malapit na yan sa atin." Wika pa ng kanyang kasama. Pagkatapos noon ay kumaripas na sila ng takbo habang sa kasagsagan ng kanilang pananakbo. Maya-maya pa ay mayroon silang naririnig mula sa paparating ng ingay sa isang motorsiklo. Nagsisigaw sila Jiro na parang mga baliw para lang marinig kung sino ang nagmamay-ari nito. "Pare-pare sakay," wika ng kanyang kasama. Sa pagkagulat niya ay nauna pang sumakay itong kanyang kasama. Pinasibat naman ng driver ang kanyang motorsiklo. Malayo-layo na rin sila nun. Nang maya-maya pa ay biglang huminto ang driver. "Oh pare, bakit?" tanong ni Jiro na may halong pagtataka. "Paring Jiro, may kambing na nakaharang," na nanginginig na wika ng driver. "Ano? Sagasaan mo na, alis na tayo rito," sagot naman ng kanyang kasama. At dahil si Jiro ang nasa likod, ay hindi niya ito kaagad nakita. Kaya naman bahagya siyang tumagilid para ito'y sisilipin. Sunod-sunod siyang napamura sa kanyang nakita. Kung hindi kayo maniniwala ay hindi kambing ang kanyang nakita. Dahil isa itong taong walang saplot at nakadapa ito sa gitna ng kanilang daraanan. Nagsisigaw naman si Jiro ng, "Pare, hindi kambing yan!" Paulit-ulit na nagbusina ang driver para maalis ang nilalang sa daanan. Ngunit hindi pa rin ito nagpatinag at ngunit bigla itong tumayo at animoy lulundagan sila nito.
Kaya naman walang ano-ano'y binangga ito ng driver. Ayun, talsik. Ngunit nakakapagtaka na parang hinawakan ang motor na kanilang sinakyan, na animoy parang may mga taong nagpigil dito. Nung lumingon siya sa kanyang likuran, ay ganun na lang ang kanyang pagkagimbal nang mayroong taong humabol sa kanila. At habang papatakbo ang kanilang motor, akala niya ay nag-iisa lang ang nilalang na yon. Dahil nung lumingon siya sa kanyang gilid, ay mayroong isang tao na nakalutang. At sa palagay niya ay ito yung matanda na nakaalita nila kaninang tanghali. Nagsisigaw na ang kanyang kasama nang makita nila ang mga nilalang na yon. Pakiramdam ni Jiro ay mahihimatay na siya sa mga oras na yon. Dala na rin sa matinding takot. Ayon pa sa kanya, kahit magsisigaw pa sila ay walang makakarinig sa kanila. Dahil ang kanilang nakita lang nun ay malalaking puno ng buli at mga puno ng nyug. Nahinto lang ang mga pangyayaring yon nang biglang may binanggit ang driver ng mga salitang hindi nila maintindihan. Ayon pa sa kanya, salitang Latin daw yun. Makalipas ang isang oras, nakarating na nga sila sa kanilang baryo. At dahil sa mga pangyayaring yun, hindi na sila nagpapaabot ng gabi sa sabungan. Kung nagkataon na walang salitang Latin ang kanilang driver, malamang kinatay na sila sa lugar na yon. Yun lang. Salamat. Sana nagustuhan niyo ang kwento natin. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Sa susunod ng kwento ay patungkol na naman ito sa sabong. Agimat ng sabong.